Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, October 28, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Meron akong death squad. Yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Totoong may death squad. Ayon yan mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang pakay, patumbahin ang mga kriminal. Failure to comply, isa-isa pasasara to. Senator Raffy Tulfo, nag-surprise inspection sa mga bus bago ang dagsa ng mga pasahero sa undas. Ang ilan, kulang sa safety equipment. Iba't ibang bahagi ng bansa, asahan ng maulang undas dahil sa bagyong Leon. Sa balitang showbiz, Pinoy horror drama film na Outside, #1 sa Netflix. Our Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner! Fiang! At Ana Cabugera, influencer ng Mandaluyong na si Fiang Smith. Big winner ng Pinoy Big Brother Gen 11. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Walang bahid ng pagsisisi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga buhay na nagbuwis sa ilalim ng madugong war on drugs na kanyang administrasyon. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Duterte na handa siyang managot dito. Sa isang punto pa sa pagdinig, inamin ng dating Pangulo na totoong may Davao Death Squad na inatasang patumbahin ang mga kriminal. May balitang A to Z, si Ace Cruz. I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya at tanging siya lamang ang mananagot sa lahat na naganap sa ngalan ng madugong anti-drug war ng kanyang administrasyon. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Pero sa harap ng mga naulilang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJKs, nanindigan si Duterte na wala siyang dapat ihingi ng tawad kanino man. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Iginit din ng dating Pangulo na pinalalahanan niya ang mga uniform personnel na huwag abusuhin ang kapangyarihan. Pero iba na niya ang usapan kung ayaw sumuko ng sospek. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga pulis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Sa isang punto sa Senate hearing, inamin ni Duterte na mayroon nga siyang death squad noong mayor pa siya ng Davao City na natasang pumatay sa mga kriminal. Meron akong death squad. Death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad.
yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term. Bagay na kinastigo ni Senador Risa Ontiveros. Very incorrect po, if I may say as a Yes, it's not civilian, sa professional police. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan ang salamat kayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator, putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Kung mapagbibigyan anya siya ng pangalawang pagkakataon, gagawin pa rin anya ito. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. OSAA, silence the gallery, and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Present din sa pagdinig si dating Senador Lala de Lima na isang upuan lang ang pagitan kay dating Pangulong Duterte na turuturing niyang responsable sa kanyang pagkakakulong dahil sa gawa-gawang mga kaso kaugnay sa illegal na droga. Anya, umaasa siyang simula na ito ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng EJK. Kabilang ang mga biktima ng EJK sa mga nagprotesta sa labas ng Senado. Bago magsimula ang pagdinig ng Senado ukol sa war on drugs sa Duterte administration, nagsagawa muna ng maikling programa ang Grupo Akbayan maging ang mga naulilang pamilya ng EJK victims sa harap ng Senate compound at dito na nga bumuhos yung emosyon sa harap mismo ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa Duterte administration, 6,000 ang napatay sa war on drugs, ngunit batay sa datos ng human rights groups, mas malaki ang bilang ng buhay na nagbuwis ng maabot sa 30,000. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Binigyan ng pagkakataon ng mga senador na magsalita ang mga naulilang pamilya ng extrajudicial killings. Kabilang sa kanila ang tsukin ni Kian De Los Santos, ang 17-year-old na inakusahang drug runner at napatay noong August 2017. Nahatulan ng 40 taong pagkakabilanggo ang 3 pulis na pumatay kay De Los Santos. Ayon sa grupong Program Paghilom, may higit 300 miyembro silang pawang biktima rin ng EJK na naghahangad pa rin ng hustisya. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nanlaban at pinatay. Naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, Bato de la Rosa. Ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Sa Kamara, inuudyukan ni House Quad Committee Co-Chair Representative Benny Abante Jr. ang Department of Justice at Office of the Ombudsman na pag-aralan ng pagsasampa ng kaukulang mga kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Kasunod yan ng mga pag-amin ni ex-President Rodrigo Duterte sa Senado ngayong Lunes at pag-ako ng responsibilidad sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Abante, maaari nang gawing basihan ang testimonya ni Duterte sa Senado. Gayon din ang mga testimonya ukol sa reward system sa drug war na nakalap ng House Quad Committee sa mga nagdaan nitong pagdinig. Matibay na basihan na raw ito para maidawit siya o si Duterte sa kasong pwedeng isampa sa mga korte sa Pilipinas maging sa International Criminal Court. Samantala, mariing pinabulaanan ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pahayag ni former President Duterte ukol sa umano'y mataas na level ng kriminalidad sa bansa matapos ang drug war noong 2022. Kapwa iniangat ng dalawang kalihim ang datos mula sa Philippine National Police na nagpapakitang bumaba ang crime rate sa buong bansa magmula ng manungkulan ng Marcos Jr. administration. Ayon pa kay Remulla, ang haka-haka o perception ng dating Pangulo ay malayo sa katotohanan. At ayon sa dalawa, indikasyon
ng PNP reports na nananatiling mapayapa at ligtas ang bansa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa iba pang balita, tinututukan ng House Committee on Good Government ang dalawang kontrobersyal na issue na maaaring magdulot ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga iniimbestigahan ay ang kahina-hinalang pondo na 16 million peso confidential fund na ginamit umano sa pag-upa ng safe houses noong 2022, kasama pa ang 15 milyong piso para sa mga Youth Leadership Summit ng Armed Forces of the Philippines noong 2023. Pero sa pagdinig noong October 17, sinabi ng AFP na walang pondo mula sa Department of Education ang nagamit sa naturang summit, bagamat si Duterte ang kalihim ng DepEd noong mga panahong iyon. Ayon kay Congressman Joel Chua, kailangan ma-impeach muna si Duterte bago maisampa ang plunder case dahil kasalukuyan siyang nakaupo bilang vice-presidente. When we started this committee hearing, ang talagang main purpose naman po namin dito is in aid of legislation. But in the course of the hearing, kagaya po nung last hearing, may mga dalawa pong bagay na medyo nakikita po natin na hindi nila maipaliwanag ng maayos. Handa na ang Manila South Cemetery para sa dagsa ng publiko ngayong paparating na undas. Habang maraming pamilya naman ang maaga ng dumalaw sa semeteryo para makaiwas sa siksikan at mabigat na daloy ng trapiko na inaasahan sa November 1. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Puspusan ang paglilinis ng mga otoridad sa Manila South Cemetery. Nililinis ang lahat ng sulok mula sa putik at mga basura, maging ang mga nabuwal na sanga na humabol pa dahil sa bagyong Christine. Inaayos na rin ang sewage system para tiyakin ang kalinisan at kaayusan bago dumagsa ang publiko. 3 araw bago ang undas, puspusan na ang paghahanda ng pamunuan ng Manila South Cemetery sa paglilinis at pagsasaayos nito. Kabilang na dyan ang pagpapatupad ng maigting na seguridad sa mga papasok at lalabas ng sementeryo. Nakaistasyon na ang mga pulis sa entrada at nakatalaga na rin sa iba't ibang lugar para panatilihin ang kaayusan. Starting October 30, full force na po ang ating peace and order. Meron tayong around 150 personnel from Manila Health Department. Meron din na po tayong medical team from Manila Health Department na nakaantabay po. Katulong din po yung taga Red Cross, Philippine Red Cross. Nakaantabay na rin ang mga ambulansya, wheelchair at 20 electric tricycles para magbigay ng libreng sakay sa PWDs at senior citizens mula October 30 hanggang November 3. Inaasahan kasi nga abot sa 500,000 hanggang 800,000 ang bibisita ngayong taon. Kaya para hindi maipit sa entrance, paalala ng pamunuan ng sementeryo. Starting po ng October 30 hanggang November 3, bawal po magdala ng mga firearms. Yung matutuloy, mga patalim, matutuloy sa bagay, katulad ng screwdriver, ice pick, spatula, bawal na po yun. Ang mga flammable materials like alcohol, kerosene, thinner, paint thinner, ganon, alagang hayop. Ipinagbabawal din ang alak, baraha, Bluetooth speaker at ang pag-setup ng tento trapal para maiwasan ang abala. At dahil nga sa inaasahang dagsa ng tao, may mga pamilyang maaga ng dumalaw. Tulad ni Janet na mas piniling dumalaw ng mas maaga para iwas siksikan sa daan-daang libong tao. Kasi hindi masikip una-una, hindi, kasi pag dito, pag 1, November 131, ganun, sobrang sikip talaga. Naranasan na namin. Wala kang masakyan, sobrang hirap. Lakad ka malayo. Oo, tapos pag may kasama pa kaming bata, nag-iiyakan. Samantala, inaasahan na rin ang pagtaas ng presyo ng kandila at bulaklak. Ang isang malaking kandila na ito, nasa 20 to 25 pesos, habang ang mas maliit ay 10 to 15 pesos. Ang mga arranged flowers umaabot sa 150 pesos, samantalang nasa 50 to 100 pesos naman ang solo flowers. Bukas ang Manila South Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa November 1. Mas mahaba ito ng 2 oras kaysa noong nakaraang taon para matugunan ang mga hahabol sa pagdalaw sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Nasermonan ni Senator Raffy Tulfo ang ilang bus driver na hindi sumusunod sa nakatakdang safety standards para sa ligtas na biyahe ngayong Undas 2024. Nagsagawa naman ng pamunuan ng PTEX ng surprise drug testing sa mga bus driver at konduktor. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Paano natin malaman na kung sobrang kulang, dapat may tire gauge. Wala po kami yan. O dapat meron. Aminado po kung wala po kami kasi. Aminado ka. Siya ko lang sa shop meron yan. Mula ngayon, lahat kayo meron dalang tire gauge. Sermon ang inabot ng isang bus driver na biyaheng Baguio matapos inspeksyonin ito ni Senator Raffy Tulfo at napag-alamang kulang ang kagamitan nito sa bus para sa kaligtasan ng mga pasahero. May fire extinguisher nga ang bus pero nang inspeksyonin ay expired na pala ito. I'll give them 1 week to comply. After 1 week, mag-inspeksyon ng LTO. Failure to comply, isa-isa pasasara to. Stop operation. Siguro naman in 1 week makakomply sila. Kaya sabi ko, pag meron pa ulit na binigay rason na nawala ng brake, nawala ng preno, pakukulong natin driver, pakukulong natin may-ari ng bus. We have to speak to the bus companies po and remind them yung mga guidelines po ni LTO and LTFRB kasi safety po ng passengers yung tinitingnan natin dyan. Lalo po ngayon, mag-uundas, maraming uuwi. Maging pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX hindi nakaligtas sa sermon ng senador matapos tanungin kung mayroon silang naka-standby na ambulansya. Ayon sa PTEX, mayroon lamang silang on-call ambulance pero ayon sa pamunuan, tutugunan nila ito bago dumagsa ang mga pasahero ngayong Undas. We'll just make sure now, yung mga findings po ni Senator will be addressed immediately. We'll try to work something out po with some of the partners here para po ma-address po agad yung need. Tiniyak naman ng PTEX na mayroon silang medical personnel katulad ng nurse at kompleto rin sa emergency medical supplies. Nagsagawa rin ng surprise drug testing ng pamunuan ng PTEX katuwang ang LTO at PDEA sa mga tsuper at konduktor. As of now, sir, negative naman lang. Once na nag-positive, kukumpis ka po yung lisensya. So ayaw niyo sir mangyari? Siyempre po, kasi wala na akong hanap buhay. Sa kabilang banda, natutuwa naman ang ilang mga bus driver sa inisyatibo na ito ng pamunuan. Mas maganda po yan para safe po yung ating mga pasahero, mga mananakay sa ating mga bus company. Napakabilis po at saka okay naman po, negative naman po. Sa ngayon ay paunti-unti pa lang ang dating ng mga pasahero dahil na rin sa nagdaang bagyong Christine. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa mga ka-A to Z natin, lalo na sa Hilagang Luzon, ako po paalala, magiging maulan ang ating Undas. Ayon sa Pag-asa, lumakas bilang isang severe tropical storm ang bagyong Kongre o local name na Leon. Simula yan nang pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility nitong Sabado. May taglay ang bagyo ng hanging umaabot ng 95 kilometers kada oras malapit sa sentro at pagbugso nga abot sa 115 kph. Paliwanag ng Weather Bureau, simula Martes ng hapon, asahan na ang pag-ulan sa Northern Luzon na maaaring magtutuloy-tuloy hanggang araw ng Undas. Gayunpaman, wala pa namang nakikitang landfall senaryo ang sentro ng Bagyong Leon pero dahil sa malawak ang rain bands nito, inaasahan pa rin ang katamtaman hanggang malalakas na pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Maliban sa North at Northeastern Luzon, inaasahang ding makaranas ng ulan ang mga probinsya ng Antique, Occidental Mindoro, Negros Occidental at Palawan dahil naman po yan sa trough o yung buntot ng bagyo. Sa pagsapit naman ng Miyerkules at Huwebes, inaasahang makararanas din ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan ang mga probinsya sa western section ng Central at Southern Luzon gaya ng Bataan at Batangas. Patungo tayo sa long weekend, no? Pag-celebrate ng Undas na marami sa ating mga kababayan ay magbabiyahe patungong probinsya. So, pinapayuhan natin na maging alerto, maghanda, mag-ingat kung sila ay magbabiyahe dahil inasahan natin na sa mga sunod na araw, ang bagyong Leon ay kung hindi magbago ng kanyang direksyon, ay makaapekto ito sa may Northern Luzon.
Itinanghal na big winner ang Ana Cabugera influencer mula Mandaluyong City na si Fiang Smith sa makasaysayang Big Night ng Pinoy Big Brother Gen 11 nitong Sabado. Nakuha ni Fiang ang pinakamaraming boto sa publiko na 30.66%. Dahilan para itanghal siyang big winner ng season na ito. Si Fiang ang ika-18 big winner ng PBB. Mag-uuwi siya ng 1 milyong pisong cash prize at house and lot. Lubos naman ang pasasalamat ni Fiang sa lahat ng sumuporta sa kanyang PBB journey. Samantala, umabot naman sa record-breaking 2.26 million ang live online viewers ng Big Night sa YouTube at Facebook. Susunod lamay ng mga nasawi sa pananalasa ng nagdaang Bagyong Christine pinagsama-sama sa isang covered court sa Batangas. At dating presidential spokesperson ni Duterte na si Harry Roque at iba pa sinampahan ng qualified human trafficking sa DOJ. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa isang covered court na lang, pinagsama-sama ang lamay ng mga nasawi sa pananalasa ng nagdaang Bagyong Christine sa bayan ng Talisay sa Batangas. Wala na rin kasing mauuwian ang mga naulilang pamilya dahil sa delubyong iniwan ng bagyo. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Wala nang mas sasakit pa sa mawalan ng mahal sa buhay, lalo na't biglaan at wala nang magagawa. Si Manong Ray naulila ng biglaan nang masawi ang 5 anak at asawa dahil sa landslide matapos ang hagupit ng Bagyong Christine. Hindi dahil sa hindi ako handa, kundi ito ay kumbaga tinatatagan ko lang ang aking kalooban. Kasi kung sakaling magpapakita ako na kahinaan sa pamamagitan na nakikita ko na nga, hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi natin masasabi. May stress, tutulala. Sa matarik na bahaging ito ng paanan ng bundok, nasawi ang mga naging biktima ng nagdaang Bagyong Christine. Ayon sa mga residente, kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan nang gumuho ang lupa mula sa taas at natabunan ang mga residenteng nakatira dito sa mismong kinatatayuan ko. Dito rin sa mismong kinatatayuan ko, natagpuan ang kanilang mga bangkay habang ang ilan ay inaagos na pababa. Minuto lang yan, wala pang 30 seconds, ubos ng bahay diyan. Daming sumisigaw diyan, hindi na nakalabas. Ang nakalabas buhay, ang hindi nakalabas patay. Pero ang higit na mas masakit para sa mga naulila, ang paglamayan ang kanilang mahal sa buhay sa iisang lugar. Pinagsama-sama na kasi ang mga bangkay sa iisang lamay dahil wala na silang babalik ang bahay. Natabunan ang kanilang bahay. 16 na bahay ang natabunan. 8 pamilya bali itong napektuhan ito na nipatay. Nasa 20 mga ataol ang kasalukuyang pinaglalamayan sa iisang covered court sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas na nasa sa ilalim din sa state of calamity. Ngayong Martes na ang libing ayon sa LGU. Samantala, nagsagawa na rin ng road closure sa Sampaloc, Talisay Road para sa paglilinis ng mga naiwang debris. 4 na oras ngayon, bukas malamang 5 oras para marami-rami kami matarbaho. Para makigalaw ng malaya yung mga truck, dahil pagka hindi namin ginawa yun, stop dito, stop din at ang tao ay aliboy-boy. Kaya nahihirapan kaming maglinis. Ang iba naman, sinamantala na ang mag-ayos ng kanilang gamit habang maayos-ayos pa ang panahon. Ito, hinuhukay namin yung nakalubog na sasakyan at aalisin dito. At ito i-clear, kaya lilinisin to, tutumbayin puno. Ay baka matumbahan pa lalong madudublihan na sira. Habang pinagsama-sama na rin ang nasa 600 bakwit sa evacuation center sa Barangay Poblasyon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Leon. Kailangan sana po ay may bukal sa puso na magbigay sa amin
tulad po ng mga pagkain, damit, kung ano pa man po. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Council, hindi bababa sa 77 individual ang naitalang patay dahil sa bagyong Christine. Mahigit 6 na milyong Pilipino naman ang apektado. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy, Talisay, Batangas. Aabot sa mahigit 110 million pesos ang halaga ng pinsala ng Bagyong Christine sa mga seaports sa bansa. Base yan sa datos ng Philippine Ports Authority. Ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista, may mahigit 100 seaport o daungan ang naapektuhan sa buong Pilipinas kung saan nagtamo ng minor na damage ang karamihan na agad naayusin ng PPA. Sa Matnog, Sorsogon, humahaba na ang pila ng mga sasakyang papasok sa Roro papuntang Allen, Samar. Kaya naman para sa mga biyaherong patungo ng Visayas, may mga alternatibong ruta tulad ng Roro mula Batangas patungong Katiklano, Mindoro ayon sa Transport Department. Mula doon, tuloy na ang mga bus papuntang Iloilo, Bacolod at Cebu. Samantala, sa nalalapit naman na undas, sinaasahan ng mahigit 3 milyong lokal na biyahero sa mga airport at seaport at natayang abot sa 1.5 milyon na pasahero sa mga bus terminal. Nakahanda naman raw ang DOTR at mga katuwang na ahensya sa ilalim ng O-Plan Biyaheng Ayos. Sinampahan na ngayong Lunes ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque at 2 iba pa ng kasong qualified human trafficking sa Department of Justice. Ayon kay District City Prosecutor Darwin Cañete, lumalabas na may aktibong partisipasyon si Roque sa operasyon ng Pogo Facility sa Porac, Pampanga. Kinasuhan si Roque dahil sa pakikipagkita kasama si Ong o si Cassandra Ong sa PAGCOR office noong Hulyo para tulungan siya sa pag-asikaso ng Pogo license renewal ng Lucky South. Patuloy naman na hinahanap ng mga otoridad si Roque. Based on the allegations of the supplemental complaint affidavit, it has something to do with the active participation of Attorney Roque in the furtherance of the illegal activity of Lucky South 99. Isa sa mga person of interest sa kaso ng pangdurukot sa Amerikanong vlogger na si Elliot O'Neill Eastman ang nagpadala na raw ng surrender feelers. Ayon yan sa Philippine National Police. Sa press briefing sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na nakikipag-ugnayan ng naturang person of interest sa mga otoridad noong linggo. Gayunpaman, hindi pa tiyak kung siya nga ba ay ituturing na suspect o saksi. Matatanda ang dinukot ang 26-year-old at taga Vermont, USA na si Eastman at asawa ng isang Pilipina noong October 17 sa barangay Sibuco, Zamboanga del Norte. Wala pang kumpirmasyon kung may kaugnayan ng mga dumukot kay Eastman sa Abu Sayyaf Group na humina na ang puwersa sa Zamboanga Region, Sulu at Basilan ayon sa mga otoridad. Wala pa ring hinihinging ransom ang mga kidnappers. They are pursuing good lead now because they already identify one particular person who could give more information that could lead to the possible allocation po at least whereabouts po nitong si kidnap victim. As to the identity of these POIs po, ipagpaumanhin niyo muna ma'am, hindi ko muna po ibigay kung ano po yung relationship po niya dito sa kidnap victim o yung iba pa pong mga tao within the community. Sa aming pagbabalik, Pinoy zombie horror film na Outside, isang linggo nang namamayagpag sa Netflix. At Wait No More, Saving Grace ni Julia Montes, mapapanood na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Para sa movie binge lovers, hindi kayo mauubusan ng mapapanood dahil ang pelikulang Outside na pinagbibidahan ni Beauty Gonzalez at Sid Lucero, #1 pa rin sa Netflix. At Japanese film na Mother sa Pinoy version nito na Saving Grace na pagbibidahan naman ni Julia Montes, mapapanood na sa Nobyembre. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Lane!
Pasok pa rin sa top spot sa Netflix ang hit zombie movie na Outside na pinagbibidahan ni Beauty Gonzalez at Sid Lucero. Nakascream ato na ba ang lahat? Patuloy ang tagumpay ng Filipino film na Outside sa Netflix. Isang linggo mula nang ilabas ito noong October 17. Aba, nananatili itong pasok sa top 10 at number 1 palagi bilang most watched film sa Netflix. Nakasentro ang kwento ng Outside sa isang pamilyang tumakas patungo sa isang malayong farmhouse sa probinsya sa gitna ng zombie outbreak. Ang Outside ang kauna-unahang zombie film ng Netflix Philippines sa direksyon ni Carlo Ledesma. Samantala, mapapanood na sa November 28 ang pinaka-inaabangang series ng prime actress na si Julia Montes. Kinumpirma mismo yan ng Dreamscape Entertainment ang pagdating ng Saving Grace sa kanilang social media page. Tungkol ang Saving Grace sa isang guro na dinukot ang isang batang estudyante na biktima ng pang-aabuso ng kanyang ina. Kasama sa cast ang megastar na si Sharon Cuneta, Sam Milby, Jenica Garcia, Christian Bables, Janice de Belen at si Zia Bataan bilang Grace. Kaya naman, abangan ang Saving Grace simula November 28 sa Prime Video. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang politician at founding father ng USA na si Benjamin Franklin. Sabi niya, hindi mo maitatama ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa ng isa pang pagkakamali. Ang dalawang mali ay hindi nagbubunga ng tama. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!